Flood News Updates. Mga balita ngayon, matataas na uri ng baril isinuko sa balik-baril program sa Buldon, Maguindanao del Norte. Dalawang impeachment complaints kay PBBM tuluyang ibinasura ng House Justice Committee. Surigao del Sur isinailalim sa state of calamity kasunod ng hagupit ng bagyong Basha. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Matagumpay na isinuko ang ilang matataas na uri ng baril ng mga residente ng Buldon, Maguindanao del Norte bilang bahagi ng balik-baril program ng lokal na pamahalaan nitong Lunes, February 9. Personal na pinangunahan ni Mayor Pamia Aratuk Manalao Masurong ang turnover ng mga armas sa 1st Marine Brigade kasama ang Marine Battalion Landing Team 2 at Buldon Municipal Police Station. Layunin ng programa na mahikayat ang kusang pagsuko at pagrerehistro ng mga baril na walang lisensya upang mabawasan ang krimen, karahasan at mga insidente ng barilan sa komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang hakbang ito sa pagpapalakas ng kapayapaan, seguridad at tiwala ng mamamayan sa mga otoridad sa bayan ng Buldo. Tuluyan ng ibinasura ng House Justice Panel nitong Lunes ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ideklarang insufficient in substance. Umabot sa 39 ang bumoto pabor sa pagbasura habang 4 ang tumutol at walang nag-abstain. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, walang sapat na ebidensyang mag-uugnay ng direkta sa Pangulo sa mga paratang. Agad na isinumite ang Committee Report No. 111 sa House Committee on Rules. Samantala, iginiit ng dating Gabriela Party List Representative at complainant ng ikalawang reklamo na si Liza Maza na pinoprotektahan umano ng Kongreso ang Pangulo at pinipigilan ang pananagutan kaugnay ng mga issue sa flood control projects. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Surigao del Sur kasunod ng epekto ng paggagupit ng bagyong Basyang nitong nagdaang linggo. Sa naging sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kahapon, Pebrero 9, iniulat ang lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo sa probinsya. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang relief, recovery at rehabilitation efforts para sa mga apektadong komunidad. Partikular na napuruhan sa probinsya ang mga bayan ng Cortes at Lanuza kung saan nagpapatuloy ang clearing operation sa mga kalsada kasunod ng pagguho ng lupa. Daan-daang bahay din ang nalubog at nasira ng rumaragasang pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan tulad sa bayan ng Caguai. Sa kabuuan, ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, hindi bababa sa 337 na residente ang na-displace matapos ang pagdaan ng bagyong Basha. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.